Uy mga kababayan, ako, minamadali na raw po ang pagbebenta para pambili ng supply ng langis sa ating bansa. Aba, grabe ho ito mga kababayan. At yan po yung inanunsyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ito po ay yung mga mahalagang ari-arian ng ating gobyerno para daw makalikom ng pondo at ilaan sa pangdagdag na supply ng langis sa gitna po ng tumitinding tensyon sa Middle East. At ayon po kay Finance Assistant Secretary Michael Peter A. Alejandro, pinabibilis na raw po ang proseso ng privatization ng mga prime assets, kabilang yung Atrium of Makati, Mylong Complex, at bahagi ng Food Terminal Incorporated o FTI sa Taguig City. So dito raw po mga kababayan ay sabi po ng Department of Finance ay yung kikitain daw ko rito sa nasabing pagbebenta ay ilalaan sa mas malaking oil buffer upang matiyak ang supply ng bansa sa harap po ng posibleng kakulangan dulot ng krisis sa pandaigdigang pamilihan. Pero dito ho mga kababayan, bakit kailangan ibenta yung ari-arian ng ating gobyerno mga kababayan? Dahil sa ito bang bibilhin na supply ng langis ay pag nabili natin, ililibre ba ho ito? Ibibigay ba ito ng libre sa mga Pilipino na gusto ho na kumonsumo ng gasolina? O yun po ang tanong, kasi ibibenta yung property ho ng taong bayan ari-arian ng gobyerno. Kasi ang dapat ho na talagang may responsibilidad dito ay yung gobyerno, tiyakin lang ho na yung mga kumpanya ng langis ay sila po ay makibibili ng sapat na supply. O di po, hindi ang gobyerno ang bibili. Kasi kung bibili ang gobyerno, tapos dapat ibigay nyo sa tao bayan yan. Di po ba? Kasi ang hirap po dito sa ating kababayan, nako, nangangamoy ano naman ho ito. Hindi mo maalis na mag-isip na baka maging perception rito, nangangamoy nakawan na naman ho rito. Di po ba? Ang sabi ho, ang plano raw po ng Philippine government na ibenta, yung binanggit ho natin kanina, ay para raw makalikom ng pera. Ito, sabi ho ng PNOC, Exploration Corporation, ay sila po ang naatasan na at least makasecure ng 2 million barrels ng langis. At ito po ay naglalayong idagdag dito po sa tinatayang 10 days of fuel buffer dito po sa ating bansa. So dito ho mga kababayan, ang timeline ay yung original na plano ay para po sa 2026, no? At ayon po sa Department of Finance ay pinabiliso ito hong bentahan at para ito sa second quarter ng 2026. Ito ang target ho mga kababayan ay nasa 194 billion pesos ang inaasahan na malilikom mo dito po sa privatization ng nasabing mga major assets para raw makatulong sa energy supply at fund subsidies para po sa mga sektor na apektado ng high fuel prices. Pero dito ho mga kababayan, alam nyo, hindi kinakailangan magbenta ho ng ari-arian ng gobyerno. Bakit ho? Dapat ang gawin lang ho ng ating gobyerno ay tulungan yung mga kumpanya po ng langis na sila po ay makakuha ng tiyak na supply o kung saan mang mga bansa na available para magkaroon po ng sapat na supply dito po sa ating bansa. Negosyo ho ito ng mga kumpanya ng langis O di po ba? Ito ho ay deregulated na. Ibig sabihin, kung saan man sila gusto mag-import, pwede ho. So, deregulated ho. Bakit gano'n? Pakikialaman ho natin kung paano yung kanilang oil stock buffers. Ang gawin lang ho ng gobyerno, tiyakin lang ho na may sapat na supply. Hindi po ba? Bakit kailangan magbenta? Ano pakialam natin at ba't kailangan na magbenta? Sasabihin, para wag na mangutang. Ba't kayo mangungutang? Sa kumpanya po na lang ito obligasyon po nila yan at sa negosyo po nila yan, di ba? Yung mga kumpanya na langis. Dapat ho ay wag ho maglabas ng pera ang gobyerno. At yung sinasabi naman, yung mga patungkol po sa mga subsidiya, kung ano man, meron po mga emergency fund Di ba? Nakalaan ng gobyerno, di ba? Mayroon tayong pinapasa ng mga taunang budget sa ating gobyerno, di po ba? Meron hong mga may mga calamity fund. Ito, kung may tuturing na calamity fund o kalamidad, ito hong nangyari, ganun ho, pwede. Pero kung magbebenta ka na yung pinagbentahan, bilyong-bilyong piso, naku, nakakatakot ho mga kababayan, baka may magbulsa na naman dito.
O yun po ang pwede maging perception ng marami na baka magkaroon na naman ng nakawan dito po sa mga pondo ng ating gobyerno. Yan po ang masaklap po man na pangyayari dito po sa ating bansa. So sa ngayon ho mga kababayan ay ito yung mga prime sa Makati. Ito yung Makati tapos yung sa Maylong. Alam niyo ho yung Maylong na yan ay matagal na dabawi ho yan ni Pangulong Duterte sa kanyang panahon na matagal na inupahan ng murang-mura ho. Tapos buti na lang nabawi ho ni Pangulong Duterte yan. Pero balikan natin ito hong issue na kung saan ay ako hindi ho ko pabor na magbenta pa ng ari-arian kasi kung ibebenta yung mga government properties dapat ho yung mabibili na supply na langis ibibigay ng libre o baka naman ibebenta paano yung pinagbentahan? Nako, delikado ho ito, baka mawala na naman na parang bula itong perang ito, mga kababayan, ang target, 194 billion pesos. Malaki-laki ho ito. So, ang pinakamaganda ho ngayon na gawin ng ating gobyerno ay wag ho magbebenta ng ari-arian at kung dyan lang ho para sa mga supply ng sa oil supply niyan, kung magbebenta kayo, talagang mapupunta ho sa mas proyekto, programa na direktang pakikinabangan ng ating mamayan. So, sa ngayon ay sa aking pananaw, dapat hong gawin ng gobyerno, bantayan yung presyuhan. Lalo na yung mga nagsasamantala dito po sa ating mga kababayan. At tiyakin alam niyo ho, yung mga imbak ho na langis, nito hong mga kumpanya na langis, nabili po nila ng mura. Nung wala pa hong tensyon, mura lang ho nabili nila. Ang pinakamagandang gawin, kung magkano nila na ibenta dapat wala muna silang increase. Sabihin nila malugi, hindi sila lugi. Kikita pa rin sila kasi mababa ho ang pagkakabili ho nila. Di po ba? Tapos, ikita pa rin. Pero, kung sa kasi ngayon, sobrang kita nila ho mga kababayan. Talagang piyesta ho, di po ba? So, yun lang aking pananaw. Ang pinakamaganda kong gawin sana ng ating gobyerno, yung mga lahat po ng kumpanya na lang, istipunin nila, magkano, ilan ba ang imbak yung supply ng langis sa produktong petrolyo. Yan, nabili niyo yan, wala pang tensyon, dapat huwag kayong tumaas. Tulong na lang sa taong bayan. Dapat ganun ho ang gawin. Di po ba? Itulong nyo lang yan sa mga Pilipino. Tapos, imbis na mangutang tayo, mag-import na kayo. So, pag nag-import kayo ng mga bago, ng mga supply, sa kanyo doon itaas yung presyo. Di ba? Kung magkano nyo nakuha, dapat doon nga ng kaunti, ganun ho talaga, maunawaan po ito ng ating mga mamayan. Pero sa ngayon, mga kababayan, kung makikialam ho tayo sa pagresolba ng ating gobyerno para magbenta lang ho ng mga ari-arian ng mga Pilipino, atin ho yan government properties, pera at ito ho yung ari-arian ng mga Pilipino. Naku, baka maubos na ho mga yung mga ari-arian natin lahat nasa pribado na. Naku, alam niyo naman kapag nasa pribado na, wala tayong control at yan po ay pinagkakakitaan. Ang pinakamatindi ho, kapag nagbebenta ang gobyerno sa pribadong sektor, parang kaduda-duda ko bayan lalo na yung mga presyuhan, di po ba? Yung sa lang, yung pagbenta ng ginto, talagang kaduda-duda ko yun mga kababayan Di natin malaman kung sino ba talagang bumili. May mga marites na, mahirap po sabihin. Pero lilitaw at lilitaw din ho yan, mga kababayan. Ang pinakamaganda ho na gawin ho ng ating gobyerno ay bantayan ang presyuhan, tiyakin na wala pong nagsasamantala at yung mga nauna na pinadala po ng show cause order, tapos yung may mga napatunayan na sila po nagtaas ng kanilang presyo ng produktong petrolyo, dapat parusahan po mga yon. Ang sabi ho ng Department of Energy, nasa may git sa 300 o abot ng 600 Yung mga naireklamo, alam nyo, madaling matiyak at masiguro na lumabag. May pecha. May pecha ho yung every Tuesday po ang pagtataas po, yung schedule ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Yung iba, Sabado o Linggo pa lang ho, Lunes nagtaas na, yung pala may pecha na. So, yung mga ganung mga negosyante, dapat ho pinaparusahan at dinidisiplina, di po ba? Pagsasamantala ho ito Diyan po, dapat yan ang pinakatutukan po ng ating gobyerno at tiyakin ho na yung mga presyo ng produktong petrolyo sa mga gas station ay nakasusunod po sa tamang presyo para wag naman po maagrabyado yung ating mga mamayan. At bukod do dyan, siyempre, yung epekto ho nitong nito hong presyo po ng produktong petrolyo, bantayan din ho yung sinasabing tumatagos po ito sa
sa presyo po ng mga pangunahing bilihin. Iba't ibang mga produkto, no? Pag-agrikultura, basta sa pagkain. Kasi halimbawa, yung mga produktong agrikultura, galing po sa probinsya, iluluwas po yan. So, siyempre, maibayad yun sa toll fee. Dati naman pero hindi ho dapat na ikatwira na, kasi yung toll fee, talagang dati na mataas yan no? Ang maaring madagdag ho sa kanilang gastusin ay ito hong pagtaas ng presyo ng gasolina. Dapat ho, ayusin po ng gobyerno yung computation ho rito, hindi basta-basta na, hindi, tumaas tapos bahala na sila. No? Di, labo-labo, hindi pa pwedeng ganon. Dapat tinitiyak po ng ating gobyerno, ito, dapat ganito lang tataas yun, Kasi ito lang naman ang kung para sa nakaraan, na wala pa ang tensyon, itong presyo, dapat ganun sana binabantayan ng mabuti para maproteksyonan yung mga mamayan, di po ba? At bukod ho dyan ay lahat ho ng mga mga pabrika, kasi hindi pa naman talaga tumaas ho yung lahat yung sabi natin, sa kuryente. Kasi pinagpapaalam pa ho yan yung sa tubig, pinagpapaalam mo yan sa gobyerno di po ba? At talaga ang pinakamatindi ho yung pagtataas yung presyo po ng produktong petrolyo, kung ano mang kinukonsumo nila, kadalasan, karamihan crudo yung diesel. Yun ho, so maintindihan, pero talagang bigyan po ng gabay. At tiyakin na sinusunod po yung mga panuntunan ng ating gobyerno. Yun lang po pinakamaganda ho, mga kababayan. Tapos, sa merkado, sa mga palengke, tiyakin din po ng Department of Agriculture at ng iba pang kinaukulang ahensya ng ating pamahalaan na wala hong yung sobrang pagtataas. Sa bagay dito sa atin, sa mga mismong mga pangkaraniwang tindera, hindi ho sila magtataas ng napakalaki. Kasi matindi ang kompetisyon doon, kung minsan nga, tabi-tabi, puro gulayan, karne, bigas, matindi ho ang kompetisyon nila. Hindi ho sila magpe-presyo ng napakataas. Bakit ho? Kasi malulugi ho sila, tapos yung mga namamimili, may kanya-kanyang suki ho ito Kung minsan yung suki mo, bakit mas mataas ka ng piso? Doon sa kabila, ganun lang. Sige, pantayin natin ito suki. Ganun ho ang kompetisyon. Tapos, pag may tinanong, bakit mataas nga? Hindi, kasi yan ang bagsak sa amin, mataas Alam niyo yung mga kawawang tindera, nagpapatong lang ng kaunti yan, para sila po ay kumita sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at pang-upa sa pwesto o kung ano man. Ganun lang ho ang tumatakbo. Hindi ho talagang mag-presyo ng malakihan. Pero meron namang iba na talagang grabe kong magsamantala, di po ba? At kaya dapat kung magsasagawa po ng inspeksyon, yung suppressing inspection, halimbawa, Department of Agriculture, dapat wala akong mga advance party. Iba kasi, pag cabinet secretary, may darating na sa palengke. Darating si si secretary, may inspection. Ganun ba? So, mga oras? Alas 11, sige. Alas 10, babaguhin na yung presyo, pinakatag presyo. Di ba, minsan may mga karatula, per kilo, ganito. Babaguhin na ho nila. Darating si secretary. So, pagdating doon, andun yung secretary. Nako, ang ganda pala, okay pala rito Yung presyo ng mga ganitong produkto, sumusunod sila. At hindi sila nagtataas ng presyo. Pag-alis pa ng secretary, papalitan. So, ganun ho. Dapat, gawin ho ng ating gobyerno, supresa rin. Wala, hindi naman siguro ito'y banta sa seguridad, di po ba? Ng isang kalihim ng ating gobyerno. So, yun lang ang pinakamaganda. So, suma total, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating palatuntunan. Pabor ho ba kayo? Hindi ako pabor na magbenta pa ho tayo ng mga, ng mga ari-arian para lang sa oil supply na ito, hayaan natin yung pribadong sektor. Total, deregulated na naman. Ang industriya na lang sila na po ang bahala. Gabayan lang ho natin kung saan sila dapat kumuha ng langis. Kasi pwedeng ang transaksyon, usapan, government to government, yun lang ho. Pero magbebenta na ko, Diyos ko po, baka nakakatakot ho ito, baka magkanakawan na naman di po ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa channel at para maibulalas nyo rin po yung inyong mga damdamin sa issue na ating pinag-uusapan.